Ngayon po tayo ay magpapatuloy at matatapos na ang ating pag-aaral ng Canons of Dort. Ito ang ikawalong lesson on the Canons of Dort at dito na ay magbibigay ako ng conclusion sa ating pag-aaral ng dokumentong ito. Ito ang Canons of Dort, yung official title ay The Judgment of the National Synod of the Reformed Churches of the Netherlands held at Dordrecht in 1618 to 1619. At doon sa Synod of Dort ay kabilang ang maraming mga teologo mula sa iba-ibang bansa sila yun yung tinatawag na synod, nagkaroon ng pagtitipon na kung saan binigyan ng judgment yung naging controversy na nakagulo sa mga sa Reformed churches noong panahon na yon. At kaya sabi 1618 to 1619 sila nagkita, ito'y mula November hanggang May. 6 na buwan silang nagkikita doon and they held 150 plus meetings. So almost every day of the week sila nagkikita within the 6 months para pag-usapan at lutasin itong nadulot na kaguluhan doon sa Synod of Dort. At yung it was concerning 5 heads of doctrine in dispute in the Dutch churches. Itong 5 heads of doctrine na ito ay patungkol doon sa tinatawag na ngayon na 5 points of Calvinism at yung kanilang discussion ay una of divine predestination kung saan nagkaroon ng 18 articles at 9 rejections yung Canons of Dort. Yung second head of doctrine of the death of Christ and the redemption of men thereby, yun yung kilala doon sa 5 points bilang limited atonement. Itong una ay yung unconditional election. At itong third and fourth of the corruption of man, his conversion to God, and the manner thereof. Ito naman ay patungkol sa kilala doon sa 5 points sa pangalang total depravity at irresistible grace. At yung Canons of Dort ay mayroong 17 articles patungkol doon at mayroong 9 rejections. At doong fifth head of doctrine ay may tungkol sa perseverance of the saints, yun din ang naging kilalang tawag doon sa 5 points of Calvinism. At doon naman sa Canons of Dort, meron ditong 15 articles at 9 rejections. At nagkaroon tayo ng pag-aaral sa lahat ng articles na yan, atin itong pinasadahan at nagkaroon tayo ng overview. Hindi ito naging as in-depth, kundi mas comprehensive yung naging pagtingin para tingnan yung lawak ng kanilang pagpapaliwanag sa bawat punto. At dito ngayon sa pagtatapos ng ating pag-aaral, ang nais ko lamang na maging conclusion at ating pag-aralan ngayon, ano ang mga implikasyon nito para sa ating pananampalataya at buhay. Given na yung Canons of Dort ay nangyari noon pang 1618 at 1619, noon pa yon. Nangyari ito bilang tugon sa isang kontrobersya sa Netherlands. Ang mga bagay nito, mga pangyayaring ito siguro tingin natin malayo sa ating sariling karanasan, malayo sa ating bansa, malayo sa ating panahon. Pero ito ay nagpapatuloy na mahalaga sa atin at patuloy na pinaghahawakan ng mga Reformed churches itong katuruan ng Canons of Dort. At kaya nga ang gusto nating makuha ngayon ay implications for faith and life. Ano ang mga maaari nating mapulot mula sa Canons of Dort para sa ating pananampalataya at sa buhay. Ito mula sa kanilang conclusion, ito ang kanilang sinabi, yung 5 points of yung 5 heads of doctrine pagkatapos nilang ilahad doon sa Canons of Dort, meron ding isang ending na conclusion at ito'y bahagi ng kanilang sinabi. This synod urges all fellow ministers in the gospel of Christ to deal with this teaching in a godly and reverent manner in the academic institutions as well as in the churches,
to do so both in their speaking and writing with a view to the glory of God's name, holiness of life, and the comfort of anxious souls. At ito nga yung gusto kong gawing outline ng implications na makukuha natin sa Canons of Dort for Faith and Life. Itong tatlong huling binanggit. At ito yung mga nabibigyang diin ng Calvinism at particularly ng Canons of Dort sa kanilang pagtuturo. Una, the glory of God's name. Pangalawa, the holiness of life. At pangatlo, the comfort of anxious souls. Ito yung kanilang nakitang pinakalayunin, kaya nila ipinaglaban yung mga doktrina ng biyaya, the doctrines of grace, at kaya nila maingat na ginawa itong dokumento para ipaliwanag yung pananaw ng Reformed churches ay for the glory of God's name at to instruct in holiness of life and to provide comfort for anxious souls. So ito ang isa-isahin natin kung paano na yung Canons of Dort ay nagtuturo ng bawat na dito at nakakatulong sa atin na maluwalhati ang pangalan ng Diyos, magtuturo na mapalakas tayo sa kabanalan at mabigyan ng kaaliwan ang lahat ng mga nababalisa. So una, paano itong Canons of Dort ay nagtuturo, nakakatulong na maluwalhati ang pangalan ng Diyos? Well, kung babalikan yung remonstrant accusation, ang lahat ng remonstrant accusations ay nakalahad doon sa conclusion. Sa conclusion ng Canons of Dort, meron dong we reject all the accusations na sinasabi about the Reformed churches. These things are sabi the churches, the Reformed churches not only disavow but despise with all their hearts. Parang ganun yung pagkakasabi. Kasi parang sinasabi na ito daw ang kinahihinatnan ng pagtuturo ng Reformed Church tungkol sa predestination. So, yung remonstrant accusation is that this teaching makes God the author of sin, unjust, a tyrant, and a hypocrite. So, yung the author of sin dahil siya yung sovereign, ang Diyos yung may control ng mga pangyayari sa mundo, ay parang sa kanya ibinibigay yung responsibilidad na siya yung nagsimula ng kasalanan, na unjust dahil walang unconditional yung kanyang election, at ito ay siguro arbitrary. Ganun yung pagkakadepict sa karakter ng Diyos. A tyrant dahil masusunod lamang kung ano ang kanyang gusto, and also a hypocrite dahil meron siyang hinihiling sa mga tao, pero ano naman, kung hilingin niya ito, ano man yung i-require niya, siya din naman yung magpapasya. So, yung ganong caricature of the Reformed churches, yun yung naging parang accusation to them sa kanilang pagtuturo. Ito yung mga paliwanag. God predestined and created by the bare and unqualified choice of His will without the least regard or consideration of any sin, the greatest part of the world, to eternal condemnation. That in the same manner in which election is the source and cause of faith and good works, reprobation is the cause of unbelief and ungodliness. So ito yung isang paraan kung paanong ikinakabit doon sa teaching of the Reformed churches yung paratang na ang Diyos ay nagiging author of sin, unjust, a tyrant, and a hypocrite. Dahil ganito daw ang kanyang predestination. Bare and unqualified choice of His will, arbitrary choice, pumili lang siya ng walang dahilan. Yun yung caricature of unconditional election, at ito'y napaliwanag natin na hindi ganun ang pagpili ng Diyos. Hindi natin alam, hindi ito conditioned on us, yun yung sinasabing unconditional, pero ito'y hindi arbitrary, ito'y for His good pleasure. Meron siyang mabuting layunin. So, hindi dapat masabi na ito ay a bare and unqualified choice of His will. Also, na without the least regard or consideration of any sin, ay nag-condemn ang Diyos. Hindi ganoon ang
pagtuturo ng Reformed churches, the condemnation of God is because of sin at hindi walang kinalaman sa kasalanan. At yung reprobation, isang paglilinaw ng Canons of Dort about reprobation, ay na hindi sila patas o hindi sila pareho nung election. So hindi in the same manner in which election is the source and cause of faith and good works, reprobation is the cause of unbelief and ungodliness. So parang parehong inilagay sa Diyos yung kung paano ang election gives God the glory for salvation, ay binibigay naman yung responsibility of unbelief and ungodliness sa Diyos dahil daw dun sa teaching of reprobation. Ito nga yung ipinaglinaw din sa Canons of Dort. Kaya yung pagtuturo at paglilinaw tungkol sa predestination, at kung tayo ay magbabasa ng Biblia at mas pag-iisipan kung ano yung binabasa natin, hindi natin maiiwasan na tanungin kung ano talaga ang pagkilos ng Diyos at kung paano siya nagdesisyon tungkol sa kanyang pagliligtas. Dahil binabanggit yan sa lengguwahe ng banal na kasulatan, ay talagang naihahayag sa atin yan. At kung ang mga patutunguhan ng ating konklusyon ay mga maling katuruan na nakakabit ito sa ating pagtingin sa karakter ng Diyos. Kaya nga itong pagtuturo tungkol sa predestination ay hindi lamang isang pag-aayos ng ating logical thinking, kundi tinatama kung ano ang pagtingin natin, pag-unawa natin sa kung sino ang Diyos, at kung paano siya makitungo sa kanyang mga nilikha. So, the views of predestination bear on the character of God. Kung ano man yung ating pananaw tungkol sa predestination, ito'y malapit ang pagkakakabit sa anumang tingin natin sa character of God. Kaya mahalaga yung maitama yung ating pag-unawa tungkol sa predestination. At ito yung mga makikita nga natin sa Canons of Dort, una sa First Head of Doctrine, 11, at ganito sila magdahilan. Paano nila na paninindigan yung kanilang mga posisyon? Because just as God Himself is most wise, unchangeable, all-knowing, and almighty, so the election made by Him can neither be suspended nor altered, revoked or annulled, neither can His chosen ones be cast off, nor their number reduced. Kasi ganun doon nakakabit ang kanilang conviction na ang pagpili ng Diyos is unchangeable because God is Himself unchangeable. Kaya yung pag-defend of the unchangeable decree of God ay nakakabit sa pagtingin natin kung ang Diyos din ba ay ganun ang kapangyarihan, ganun ang kanyang sovereignty na hindi rin siya magbabago. Ganun din sa rejection 6, makikita natin that not every election to salvation is unchangeable, but that some of the chosen can perish and do in fact perish eternally with no decision of God to prevent it. Na parang ang Diyos ang nawawalan ng kapangyarihan kapag sinasabing ang kanyang pagpili ay pwedeng baguhin, ay pinapalabas na ang Diyos ay mahina. Kaya't nakakabit ang ating pag-unawa ng predestination sa anong tingin natin kung sino ang Diyos, ano ang kanyang karakter. So, ang dahilan sa rejection 6, bakit ito reject? By this gross error, they make God changeable. So, yun yung kanilang issue sa kanilang pagtayo laban sa mga kamalian noong remonstrance. Dahil nagkakaroon ngayon ng pagtingin sa Diyos na mali, na mas maliit sa kung sino talaga ang Diyos na pinapahayag sa Biblia. Kaya nga, tulad ng sabi ni J.I. Packer sa kanyang libro na Introduction to Systematic Spirituality, we shall be in less danger of the irreverence of treating God as if He were an impersonal object below us, frozen fast by us for the purposes of our study, and failing to remember that He is the great personal subject, far above us,
apart from whose ongoing life we should not exist at all. And we shall be shielded from the further irreverence of allowing ourselves to grade God's work in connection with the sovereign mysteries of predestination and evil, and to conclude that if we ourselves were God, we could do a better job. Ganoon yung attitude na nabibigay ng isang tamang pag-unawa na ang Diyos ay mas mataas sa atin, na mas makapangyarihan at iba sa atin habang inaaral natin ang doktrina na magkaroon tayo ng pagpapakababa habang na pinag-aaralan natin ang kanyang mga decrees upang tayo ay hindi mangahas na husgahan ang mga desisyon ng Diyos na para bang kung tayo daw ang magdesisyon, tayo yung maggagawa ng decision of election, mas maganda, mas magaling ang ating gagawin. Ito nga ay may joke si John Piper. Joke niya na siya daw ay 7-point Calvinist at yung kanyang 7th point ay na yung pananaw na itong mundong ito is this is the best of all possible worlds. At ako din i-affirm ko yung kanyang 7th point na yung kasing yung pananaw na sinasabi niya, kung meron mang iba-iba pang posibleng mundo na iba ang ginawa ng Diyos, ay sinasabi niya na kung ano ang pinili ng Diyos, ano ang lahat ng kanyang ginawa, at ito yung mundo na yon, this is the best of all of it. Dahil ito ang ginawa ng Diyos na siya ang the greatest and the wisest of all, kaya sure ka that this is the best of all possible worlds. And so, kung tayo ay titingin sa uh, pag-aaral natin ng predestination na at unawain natin na siya ay Diyos na mas mataas at mas makapangyarihan sa atin, nang dudulot nito ay tayo magpakababa sa kanyang harapan. Sabi sa First Head of Doctrine, Article 18, we with reverent adoration of these secret things cry out with the apostle, "Oh, the depths of the riches, both of the wisdom and the knowledge of God! How unsearchable are his judgment and his ways beyond tracing out! For who has known the mind of the Lord? Or who has been his counselor? Or who has first given to God, that God should repay him? For from him and through him and to him are all things. To him be the glory forever. Amen." Ito ay nag-quote lang ang Canons of Dort ng Romans 11:33-36. At ito nga ay yung sinasabi nila kung ano ang tamang tugon sa harap ng pag-aaral ng predestination ay na mapunta tayo sa reverent adoration of the secret things. Na tayo ay magkaroon ng paghanga sa kanyang karunungan. So kaya nakakabit yung doctrine of predestination sa the glory of God's name. And siguro yung predestination talaga ang isa sa mga gawa ng Diyos na talagang pinakamalapit sa kanyang kapangyarihan. Si Arthur Pink ang nagsabi noon sa kanyang libro na The Sovereignty of God, na to speak of God as sovereign is to speak of God as God. Yun ang pinaka-ibig sabihin ng kanyang pagiging Diyos. At kung maunawaan natin particularly yung his sovereignty in doon sa kanyang pagpili sa pagliligtas, ay yun yung pinaka nagbibigay sa atin ng liwanag ng pag-unawa ng kung sino ang Diyos. Kaya malapit ang pagkakakabit ng katuruan on predestination sa kaluwalhatian ng pangalan ng Diyos. Kaya ito ang isa sa mga benefits na nagagawa ng Canons of Dort, at maaari nating mapulot dito na kapag nakuha natin yung paglilinaw na nabibigay ng Canons of Dort on these points, ay natutulungan tayong makita yung luwalhati ng pangalan ng Diyos, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang sovereignty. At yung pangalawang binanggit ng Canons of Dort sa kanilang mga aims, sa kanilang pagsusulat ay holiness of life. At siguro ito ay kilala na laging bintang
sa mga Calvinist na yung kanilang pagtuturo ay intellectual lamang, tungkol lamang sa pag-iisip, at lalo na yung implikasyon ng kanilang paniniwala on predestination ay actually against holiness. Ito daw ay hindi nakakatulong. So yung mismong accusation of the Remonstrants is that the teaching of the Reformed churches draws the minds of people away from all godliness and religion, an opiate of the flesh and the devil. Yung opiate, yun ay opium, isang droga na addicting na painkiller, yung talagang pantanggal ng sakit, yung matindi, yung parang morphine saka heroin. Yun yung tinutukoy ng mga opiate. At dito daw ang pag sinatawag yung katuruan na isang opiate of the flesh ay parang pinapatahimik yung iyong konsensya, at hindi ka na magkakaroon ng yung pagiging bothered about your condition as a sinner, kaya ikaw ay mamumuhay na lang na makasalanan. Yun yung kanilang bintang na opiate of the flesh, yung katuruan ng Reformed teaching. At yun nga ay isang common thinking na yung assurance of unconditional love ay magdudulot ng pagpapabaya. At ito sa mga katuruan ng Calvinism na meron tayong katiyakan na ang pag-ibig ng Diyos ay unconditional, at kung ito ay hindi nakabase sa ating mga gawa, ay ang dinudulot nito ay na magpabaya. At ito hindi lamang bintang ng Arminians sa Calvinism, ito ang bintang ng Romano Katoliko sa mga Protestante. Dahil sa kanilang katuruan ng salvation by grace alone, through faith alone, ay parang inaalis yung mga gawa. Ganun yung dating. Kaya't nagiging bintang na hindi ba ang madudulot niyan, magpapabaya ka na sa iyong kaligtasan. Magpapabaya ka na sa paggawa ng mabuti. Pero ito nga yung turo ng Biblia, sabi sa 1 John chapter 4 verse 9, we love because He first loved us. At kung tayo man ay makikitaan ng kahit anong pag-ibig, kung meron mang magbubunga sa atin na tayo ay magkaroon ng pag-ibig, ito ay magmumula na ang Diyos ang unang umibig sa atin. So hindi maaari na baligtarin at isipin na yung mas magdudulot sa atin ng pag-ibig ay yung na mas makakapag-udyok sa atin na maglingkod sa Panginoon at magpagal sa kabanalan, ay kung tayo ay hindi tiyak na iniibig tayo ng Diyos, at magkaroon tayo ng pangamba na baka tayo ay mapunta sa impyerno. Yun daw yung mas magtutulak sa atin na gumawa ng mabuti. Yun yung kanilang prinsipyo. Pero ito nga yung pinaglaban ng mga Protestante, and also pinaglalaban ng Reformed teaching, na yung assurance ang mas magdudulot ng zeal for godliness. Ito ang sinasabi sa Canons of Dort, First Head of Doctrine, paragraph 13, in their awareness and assurance of this election, God's children daily find greater cause to humble themselves before God, to adore the fathomless depth of His mercies, to cleanse themselves, and to give fervent love in return to Him who first so greatly loved them. So nakikita dito at binibigyang liwanag ng Canons of Dort na yung pag-unawa at yung katiyakan sa pag-ibig ng Diyos, ito ay mas nag-uudyok, mas nagbibigay sa atin ng zeal to excel in holiness, at hindi yung pagkakaroon ng doubt. At pupunta na ako doon sa huli, doon sa ikatlo, na binanggit nila, maliban sa holiness of life, nakakabit din sa kanilang pagtuturo at emphasis particularly ng Canons of Dort ay yung comfort of anxious souls. Yung ito sa comfort of anxious souls, ayon kasi sa Remonstrant accusation, the teaching of the Reformed churches makes people carnally self-assured, since it persuades them that nothing endangers the salvation of the chosen
no matter how they live, so that they may commit the most outrageous crimes with self-assurance. So ito yung paratang sa katuruan ng Reformed churches dahil nagtuturo ng unconditional election at nagtuturo ng unchangeable election, that you may commit the most outrageous crimes na pwede kang magkaroon ng self-assurance, at kaya ang nangyayari ang mga mananampalataya ay nagiging carnally self-assured at wala nang pakialam kung ano man ang kanilang gagawin dahil wala na namang consequences ang kanilang ginagawa. So ito yung nagiging pananaw. At kakaiba ang makikita natin na approach ng ah, ng Reformed ng Canons of Dort, particularly dito sa paratang na ito. Dahil ito nga yung common thinking: uncertainty about salvation motivates to godliness, at mas kahanga-hanga or mas praiseworthy or siguro matawag na humble kapag ikaw ay nagdududa. Yung pagkakaroon ng katiyakan na ikaw ay ligtas, ito ay isang mayabang na presumption, ganun yung usual na pag-iisip, at mas tama sa isang tao na pagdudahan kung siya ba ay ligtas dahil ito yung kanyang kababaan. At minsan nga, maging sa modern Calvinism ngayon, ganito ang sinusunod na paraan ng pag-iisip. Dahil doon sa paratang na yung assurance ang naidudulot nito ay maging complacent sa kabanalan, ay binabaligtad na rin ng ngayon ibang modern Calvinist na magkaroon uli ng pagdududa, mag-introduce ulit ng mga questions about your salvation dahil mas maganda na hindi ka tiyak sa iyong kaligtasan. Pero ang makikita natin sa Canons of Dort, at siguro ito yung pinaka-hamon ng Canons of Dort to modern Calvinism today, ay na balikan itong emphasis nila on comfort. Kung titignan natin ang kanilang mga paliwanag, una, it was plainly rejected by the Canons of Dort in the fifth head of doctrine, rejection 6, that the teaching of assurance of perseverance and of salvation is an opiate of the flesh and is harmful to godliness, good morals, prayer, and other holy exercises. But that on the contrary, to have doubt about this is praiseworthy. So ito ay direktang dininay ng Canons of Dort yung ganitong pag-iisip ay hindi dapat hayaan among Reformed churches na isipin nila yung pagkakaroon ng assurance ay na nagbibigay ng pagwawalang bahala at na maganda ang magduda. Ito ay rineject din ng Canons of Dort. These people show, itong kanilang paliwanag, these people show that they do not know the effective operation of God's grace and the work of the indwelling Holy Spirit. And they contradict the Apostle John, who asserts the opposite in 1 John chapter 3, 2-3. Yung doon sa 1 John chapter 3 verse 2-3, sinabi ni John na beloved, we are not yet as we will be. Yung hindi ngayon tayo ay children of God, pero hindi pa tayo nagiging ganap. But when we shall see God, we shall see Him as He is, and we shall be like Him. At he who has this hope purifies himself. So yun yung sinasabi sa 1 John chapter 3 verse 2-3. Ganun ang pagdadahilan ni Juan kung sino yung may ganoong pag-asa, may ganoong katiyakan na siya ay magiging ligtas, siya yung nagpapagal na linisin yung kanyang sarili. At yung dahilan nito ay madali naman maunawaan. Kung tiyak ka, meron kang assurance na may kahihinatnan ang iyong pagpapagal, ay yun yung magbibigay sa iyo ng energy, ng motivation to actually work, to actually ayusin yung labanan ng iyong kasalanan, kasi tiyak ka na ito ay magkakaroon ng katagumpayan. Kung hindi ka tiyak, mas madalas kang panghihinaan ng loob at hindi ka nga magwawagi.
lalo ka ng nahirapan. Sabi sa First Head of Doctrine 14, this teaching concerning divine election must be set forth. This must be done for the glory of God's most holy name and for the lively comfort of His people. Ito'y isa sa mga characteristic phrases ng Canons of Dort at actually ng buong yung three forms of unity at yung mga Dutch Reformed churches. Laging ang tingin nila sa kanilang ministeryo is a ministry of comfort na magbigay ng kaaliwan sa mga anxious souls. So yung kanilang halimbawa, Book of Church Order, at meron dong listahan ng mga kailangan gawin ng pastor, ay laging ganun ang kanilang description: to instruct in holiness and comfort. Ganun sila magsalita dahil nakita nila to as the calling and the special ministry of the church being a messenger of the gospel of comfort which came from the Father of all comfort. Kaya minsan ganoon yung mga lalabas na characteristic na phrases sa Canons of Dort. Ganun tawagin ng Diyos, God, the Father of all comfort, gives us all this yung assurances. Dahil itong pananaw ng Reformed churches, dito nagsisimula ang lahat ng yung pananampalataya, yung zeal for holiness and perseverance ay nagsisimula na tayo ay mayroong kaaliwan, mayroong comfort and rest in Christ. Sabi sa Rejection 6, by this gross error they make God changeable, destroy the comfort of the godly concerning the steadfastness of the election. Tumo yung sa Fifth Head of Doctrine, Article 15, this teaching God has very richly revealed in His Word for the glory of His name and for the comfort of the godly. So ganito lagi ang kanilang pananaw na kailangang ipaglaban yung comfort of the godly, comfort of His people. At ito nga isang magandang ma-recover ng modern Calvinism. Ang familiar ako na, and ako naman ay widely na talagang sinusubaybayan ko ang aking mga Calvinist brothers sa kanilang mga pagsusulat, yung mga ngayong ginagawa, sinusubaybayan ko yung pagtuturo, and yung mga hindi sumusunod sa pattern ng Canons of Dort, at actually kinuha lang siguro yung theological points and trying to communicate it in their own words and their own manner, usually ay hindi in a tone of comfort, ay kundi ito ay may parang gustong ipatunayan na yung kanilang pag-unawa ay tama. Gusto lamang na at yung minsan pagdidiin na ito yung ganito ang pagpili ng Diyos. Wag kang magmalaki sa kanyang harapan. So parang gusto laging manghiya ng mga Arminians. Ganoon yung mas temptation. Kaya nga may kilalang tawag, the cage stage Calvinist, yung kasi naging isang phenomenon talaga na madaming mga nagiging Calvinist na kukumbinsi doon sa doctrines of grace ay na para silang nakalagay sa isang cage at nagwawala, or na iba-iba ang paliwanag doon sa term. Pwedeng either kailangan silang ikulong dahil masyado silang nagwawala, or para kasi silang nakakulong pa at nag-aalab ang kanilang damdamin. So, yun yung mga sinasabi. Pero naging kilalang tawag ito sa mga parang bagong convert to Calvinism na kapag nagkakaroon sila ng pag-unawa sa katuroang ito, sila ay nagiinit at hindi driven by a desire to communicate the comfort na makukuha nila doon sa teachings of grace. So, itong katuruan ng Canons of Dort at yung kanilang emphasis on comfort ay makikita natin na based on this passage, Isaiah 40, na nakikita nilang ito yung panawagan ng Diyos. Comfort, comfort my people, says your God. Speak tenderly to Jerusalem
and cry to her that her warfare is ended, that her iniquity is pardoned, that she has received from the Lord's hand double for all her sins. At ito ay yung panawagan ng ano ang mismong utos ng Diyos dun sa kanyang mensahero, at sinabi ng Diyos sa kanyang mensahero na ang kailangan niyang gawin ay magdala ng kaaliwan, na to speak tenderly to them at ipakita sa kanila kung ano ang kapahingahan na meron sa Diyos dahil tapos na ang kanilang warfare and their iniquity is pardoned. So ito yung niyakap ng Reformed churches at na kanilang naging calling, kaya meron silang ganong emphasis sa pagturo ng comfort. Isang magandang pagkakabit nito na hamon mula kay Walter Marshall sa Gospel Mystery of Sanctification ay napakita niya kung paanong dito nga nagmumula sa comfort ang ating kabanalan. Sabi niya, "Can we love God and delight in Him above all, while we look at Him as our everlasting enemy, and apprehend no love and mercy in Him towards us, that may render Him a suitable God for us and lovely in our eyes? What a doleful melody the heart will make in the duty of praise, if we think that all those perfections for which we praise Him will aggravate our misery rather than make us happy. What a heartless work it would be to pray to Him and offer ourselves up to His service if we have no comfortable hope that He will accept us." Ito yung nakita ni Walter Marshall na gospel mystery of sanctification. Dahil nga yung sanctification, ang layunin nito ay pabanalin yung kasalanan, ayusin siya at puksain yung kasalanan na nananatili sa buhay ng isang mananampalataya. Yun ang the aim ng kaya sinasanctify tayo ng Diyos. Pero minsan nakikita natin yun na ito yung sanctification ng kasalanan, masama, kailangan nating ayusin yan at parang ang tingin natin ito'y bunga ng ating paghihirap, pagpapagal, pagkakaroon ng disiplina, paglaban vehemently, at ito'y totoo na yun ang ating mga ginagawa. Pero saan nagmumula yun? Saan nagmumula na ikaw ay lalaban violently against sin? At ito ay ang nakita nga ni Walter Marshall na tinawag niyang mystery ay na ito yung magsisimula sa gospel, na mayroong good news na may comfort sa atin, at from the comfort of the acceptance of God through Jesus Christ by faith alone, at kapag naunawaan mo na ganoon kang natanggap sa presensya ng Diyos, doon ka magkakaroon ng sigla na magpagal sa kabanalan. Kaya dito magsisimula yung comfort, kaya yung pagtuturo ng Canons of Dort at yung kanilang paraan ng pagpapaliwanag noong 5 points of Calvinism ay characteristically designed na ipakitang ito yung ating comfort, ito yung ating sandigan, ito yung ating pag-asa, kaya tayo dapat, kaya natin pinaglalaban ng mga katotohanan ito. It is for our comfort, which comfort is our power para tayo ay magpabanal. Tulad na sinasabi sa Nehemiah chapter 8 verse 10, "The joy of the Lord is your strength." Yung kagalakan natin, yun yung iyong lakas para tayo ay magpagal sa kabanalan. Kaya tulad ng sinasabi sa Ephesians 1:3-6, dito ako magtatapos. Ito yung sabi ni Pablo, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places, even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. In love, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of His will, to the praise of His glorious grace, which He has blessed us in the Beloved." Dito pinagkakabit nga ni Paul lahat-lahat yung ating comfort, yung ating motivation for godliness, and ating the root of deep worship to God ay nakikita niyang
nakakabit also to our understanding of the deep love of God, which includes His predestining love na nagsimula pa from even before the foundations of the world. Ay inibig tayo ng Diyos. Sa pag-unawa natin nun ay napapalalim ang ating pagsamba, mas lalo tayong nagkakaroon ng sigla para sa kabanalan, at ito nga lahat ng ito ay nagmumula sa ating comfort and rest in Christ. Kaya ito ang nais kong iwan tungkol sa Canons of Dort. Ay ating nang dinaanan in an overview kung ano yung mga sinasabi dito. At ito man ay isang dokumento na nasulat in a time of controversy na siguro na hindi natin na experience at siguro strange sa atin. Ay malaking tulong yung mismong document. Una na malinaw sa atin kasi kung ano man yung mga controversy na kanilang sinagot, sa totoo lang may recognize nyo yung mga lumalabas na mga objections to Calvinism, objections to the doctrines of grace. May recognize mo yun minsan na ito rin yung mga naiisip ko sa totoo lang. Pag pinagbasa mo yung mga naging angal nila to predestination, ay oo nga, yan din yung mga natural kong naiisip kapag ako'y nag-aaral ng doctrines of grace. At ang maganda sa dito sa Canons of Dort ay meron silang comprehensive na sagot, at maaari itong isang magandang resource sa atin na ma-clarify talaga yung mga doctrines that are very confusing, na maaaring magdala nga sa atin. At meron ng mga ibang ganun na una, yumakap sila sa Calvinism, nayakap nila yun, nakita nila yun as logical, pero dahil sa hindi siguro maingat na pag-unawa doon sa mga doktrina, ang kinahinatnan din ay nakita nilang kamuhi-muhi ang Diyos, or napunta sila sa mga ganong klaseng konklusyon kasi hindi ito nabigyan ng tamang ugat, hindi ito natanim sa tamang lupa ng puso, kaya ito ay hindi nanatili sa kanila. So, magandang resource ang Canons of Dort sa kung sino man sa atin na maka-encounter ng ganong mga doubts about predestination, ay makakakita kayo ng mga sagot sa marami niyong katanungan sa Canons of Dort. At also, dahil sa ngayon ay madami na nga ding mga nagsusulat against dito sa doctrines na ito, nagkaroon na ng pagsabog ng mga objections to it. At actually, makikita pa rin na ang kanilang mga objections usually ay caricature of what the true Reformed teaching is. At maganda na in the Canons of Dort makita natin kung ano talaga yung tinuturo ng Reformed churches. Ito yung official na pagpapaliwanag, official na paghahayag kung ano yung posisyon about these doctrines. At dito natin balikan, dito natin hubugin ang ating pag-unawa noong mga doktrina na yun para tayo ay magabayan with the voices of centuries of churches na nauna sa atin, na ito yung nakitang paraan na pagtuturo na mas nagdudulot ng glory for God's name, holiness of life, and comfort of anxious souls. So, at this point, meron po ba kayong mga katanungan, question, comments, gusto idagdag about Canons of Dort? Si Brother Mike. Salamat sa l conclusion 'no, napakaganda nung, inaral natin yung Canons of Dort. Ang question ko lang bro ah, yung remonstrant, yung kumbaga yung record nun may makikita pa rin naman tayong kumbaga sa internet lang ba yun available or Madami ng publicly available yung the articles of the Remonstrants. okay. Pwede nyo hanapin ang tawag officially sa kanilang documents ay una, the Remonstrant Articles or the Articles of Remonstrants. 5 articles yun. At meron ding tawag naman the Opinions of the Remonstrants. Yun ay official document from the Remonstrants. Yun yung kanilang pinresent doon sa Synod of Dort. Yun yung kanilang paliwanag. At
So yun yung official documents ng remonstrance, available yun online. Bali yung ano, yung mga yun bro, puro puro statement sila, hindi sila kumbaga wala silang rejection at all. Kasi sila yung nag-umpisa, 'di ba? Kaya ang may rejection lang is si Canons of Dort, tama ba? Um, Meron silang statements na may rejection, may gano'n sa Okay. opinions, saka sa articles. So meron silang mga ini-reject kasi nga they're also reflecting on the Belgic Confession and the Heidelberg Catechism. Ah, So pero hindi in the words na sasabihin nila, "We reject," tapos iko-quote ah, nila yung Belgic or Heidelberg. okey. Hindi yun yung kanyang Hindi reject. gano'n. Kundi certain teachings that were popular at the time, sometimes mga quotations from John Calvin and Piscator. Yun yung mga usual na kino-quote nila na sinasabi nilang, we reject them. Oo, parang kumbaga ang ano lang, mare-recommend mo din ba na kumbaga dapat din ba natin basahin 'yun bro? Kasi baka lang naman 'no, baka mamaya katulad nung mga modern anti-Calvinist 'no, caricature lang yung knowledge nila regarding sa Calvinism. 'No, na hindi nila talaga inaaral yung Canons of Dort. While iniisip ko lang din naman, may possibility na puwedeng naka-caricature din yung mga remonstrant nung Canons of Dort. Although I believe na ano ito, sobrang sabi mo nga sa mga una kong tanong din na ang Canons of Dort ay talagang inaral ng mga ano talaga, mga Mm. scholars or theologians talaga 'no. So, Yun. ma-recommend mo ba? Yeah, in general, I also do recommend reading yung mga uh, official sources ng mga positions that we disagree with. I just agree with that as a matter of obedience to the ninth commandment that we shall not bear false witness. Ayun, so given na mahalaga yon na maging honest in representing even the people we disagree with, maganda yung official resources. So in general, when yung address yung mga what I believe to be errors of Roman Catholicism. I attack the form that is actually in Vatican.va, yung mismong sinasabi nilang official statements ng Catholic teaching, and also yung Arminianism, kung ano yung form that is actually codified in their statements of faith. So yun naman talaga yung pinanghawakan ng mga iglesia, yun yung mga mas gusto natin talagang masagot. So maganda na may silbi naman silang basahin. And I do think na hindi sila caricatured by Canons of Dort. Actually, madami, they were directly quoted sa yes. Brother IE, meron ba tayo makikita na sa internet na yung madaling maunawaan, parang modern day English paraphrase ng Canons of Dort, pati yung objections ng remonstrants, or wala? I-chat GPT, meron? Yung pinaka-modern English translation na meron ay yung sa Christian Reformed Church. Yung CRCNA, yun na yung pinaka-most readable English na nakita ko. Yung iba ay, ah, yung isa ay known as the Schaff translation, SCHAFF, as from Philip Schaff, na makikita sa ccel.org. At yun ay yung translation na yun, yun yung unang English translation na publicly available. Kaya ano pa yun, 19 early 1900s yata, or late 1800s. So yung English na yun ay luma, pero I think yun yung basis nung sa app, sa yung Christian Confession app, yung makikita niyo yung Canons of Dort doon ay yung lumang English kasi yun yung publicly available. Yung CRC, Christian Reformed Church, pag ginugol niyo yung Canons of Dort, tapos may lalabas na CRCNA na website, kulay pula, yung tapos minsan naka ano pa, may paragraphing pa para mabasa mo like a poem.
ay yun yung pinaka-modernized English na meron. Yun na po. Kasi yun yung American and modern. Okay, thank you. Next question. Meron ka pa bang mai-share na kapag may nagtanong or hindi nila maunawaan o hindi nila ma-reconcile yung pagpili ng Diyos sa pagiging responsible ng tao? Yun kasi yung parang madalas ko makita ngayon, ano, God's sovereignty and man's responsibility. May maidadagdag ka pa ba yung pinakasimpleng explanation na madali nila itong mauunawaan? Paano mare-reconcile? Paano nangyari yun? Ang Diyos ang namili, pero 'pag hindi naligtas ang tao, eh, siya yung responsable, Mhm. sa gano'n. Thank you. Opo. Yan actually ay nandun sa first head of doctrine ng Canons of Dort. May statements about that. At kung bakit ganon. Given na at ang paliwanag doon ay dahil yung mga first 5 articles, the principles that we must accept is how it is by our own fault that we fell. Ganon. So yun yung mga main, I think, the first head of doctrine and also chapter 9 of the LBCF Confession. Chapter 9 is of free will. So nandun yung mga paliwanag about ano yung free will. Yun yung official documents. So yung pinaka maliban doon sa official church statements, siguro ang pinaka accessible sa akin na philosophical argument ay yung kay John Calvin sa Institutes. Hindi ko malala kung anong chapter, pero meron siyang helpful illustration about that tungkol sa sovereignty of God and human responsibility. And also kung the most extensive treatment ever, so ito na yung mga lahat ng resources. So Canons of Dort, First Head of Doctrine, chapter 9 ng Baptist Confession, and then yung explanation ni John Calvin sa Institutes, and last ay of the Freedom of the Will by Jonathan Edwards, isang libro na ganito kakapal. So kung yun po yung range of uh, uh, articles, range of resources na pwede kong ma-recommend about it. Siguro of modern teachers, tingin ko ang pinaka laging nag-handle nun ably, I think, ay si John Piper. Kayo po muna. Pero I think yung gustong makuha ni Kuya Manny, in your own words, paano mo sasagutin in your own words the simplest answer that you could ever give to a confused Christian. Halimbawa, ganun yung pupulo sa isip niya. In your own words, paano mo Ah, sasagutin? kasi yung sarili kong paliwanag, hindi ganun galit. So parang ang automatic na gusto ko ipaliwanag sa kanya yung Freedom of the Will ni Jonathan Edwards. Pero opo, yung Bondage of the Will ni Martin Luther. Kasi una, hindi po talaga siya, I do think hindi siya madaling topic na ano, so hindi ko rin sasabihin na merong madaling way to answer it. Kasi talagang hindi. Minsan nga, bawa si Charles Spurgeon sa kanyang A Defense of Calvinism, ay sinabi niya I do not think these two can be reconciled on any earthly anvil. Yun yung kanyang pagkakasabi. So hindi daw yun mapapagsama. Pero opo, yun sa isa na hindi sila, I do not need to reconcile them for they are friends. So ganon, kailangan lang makita yon. Tingin ko mahaba siyang usapan talaga by nature, so I don't think it can be easily explained. So, ibig sabihin, invitation na lang siguro na kung gustong matuto, kailangan nandun yung mag-spend yung willingness ng bawat isa na pag-aralan, both.
Yun nga din yung turo ni Paul kay Timothy, sabi niya, correct with all patience and teaching. Kaya kasama yung patience kasi mahaba-habang usapan ang pagtuturo. Ako Yes. naman ay, na-appreciate ko 'yun yung conclusion na, yung implication nun sa, buhay ng mga mananampalataya, 'no? And nakita ko yung importance noong, Lord's Day, yoong, diligent na pagtuturo ng, salita ng Diyos sa preaching kasi nga, lahat 'yun ay tumutukoy doon sa pagluwalhati sa Diyos, yung paraan ng pagsamba, gano'n din sa, impact nito dun sa buhay ng mga mananampalataya. At ang napakaganda dun yun nga yung huli so far sa akin, yung comfort of anxious life. Kasi habang nandito tayo sa mundo, definitely may struggles, pero dahil nga ang Diyos na ang tumawag sa atin, siya yung magdadala sa atin hanggang sa matapos yung ganoong struggles natin. Thank you. Ayun nga po, isa sa maganda talagang emphasis ng Canons of Dort ay in-emphasize nila yung Kailan nilagyan comfort as the point of their ministry. Ay hindi. Okay. Yung siguro ako, kung ako magpapaliwanag dun sa magkaibigan na sovereignty of God tsaka yung responsibility of man, maganda na makita natin kasi ang dinidiin talaga ng mga tao ay may kalayaan naman ang tao mamili. Pagka may predestination, pinangunahan ng Diyos yung kalayaan ko. Ang lagi kong ipinaliliwanag, yung free will ng tao na mayroong siyang kakayanan sumamba sa Diyos, tsaka kakayanan tumalikod sa Diyos, nangyari lang yan sa isang tao, si Adan. Pero magmula nung si Adan ay nagkasala, nahulog sa kasalanan, ang lahat ng tao, dahil simula kay Adan, ay mayroon ng pagka-rebelde at pagtalikod sa ugnayan ng Diyos. Kaya nga yung ating pinag-aaralan, nandun na yung pagkamuhi ng tao sa Diyos kahit na kung minsan bukang bibig na love ko naman si Lord. Pero sa puso niya, talagang meron siyang hate. And so, pag tinanong natin, hindi naman robot ang tao. Yes, kaya nga sa teaching natin, malaya pa rin ang tao, pero batay sa kanyang moralidad. Kaya nga free moral agent dahil kumbaga ang hubog mo ay hubog makasalanan, malaya mong gawin ang iyong gawa pero isa lang ang iyong gagawin, hindi ka magpapasakop sa Diyos. Maaaring sa isip mo, sinasabi mo, tama naman ang Bible, wala naman akong problema diyan, pero yung susunod nun, susunod ka ba at magpapasakop? At yung sovereignty of God na si Spurgeon din ang nagsabi nito, bakit ba natin nakikita na yung si Esau ay kawawa dahil hindi siya pinili ng Diyos. Pero ang hindi natin nakita ay yung biyaya ng Diyos kay Jacob na magulang na tao. So, parehas naman silang parehas naman silang may pula. Pero si Jacob, hindi siya perpekto, pero sa soberano ng Diyos, si Jacob ang pinili. Kaya ang hirap, 'di ba? Hindi kaya ng isang statement. Itong ganitong klaseng doktrina, pero napakaganda ng Canons of Dort sa ating panahon ngayon. Hindi yan. Isa bang ay sorry. Ano ba yan? Sabay. Isa pang tanong, kung tayo dito sa Reform, most especially pinag-aaralan natin yung 1689 dahil yun ang makakatulong sa atin para mas madaling maunawaan yung ating confession. Sa sa side naman ng Fundamental Baptist per se, inaaral din ba nila yung remonstrance na yan na pangsagot nila sa Reformation? Inaaral din ba nila yan? Pantapat sa pag sakaling magkaroon ng
palitan ng ginagamit pa nila talaga yan? Ang Fundamental Baptist po ay hindi historically matitrace yung lineage to the mga Armenians. So hindi naman at actually wala akong alam na Fundamental Baptist that officially holds to the Remonstrant Articles. Tas actually within or among Fundamental Baptists, meron sa kanila na mga Calvinist na nag-hold to the doctrines of grace. So yung Fundamental Baptists, ang pinanggalingan nila ay na supposedly yung fundamentalist originally historically ay dahil dun sa librong The Fundamentals na nagtulong-tulong ang iba-ibang mga denomination kasama ang isang reformed guy na si Benjamin Warfield at gumawa sila ng the fundamentals of the Christian faith. Tapos yung mga fundamentalist ay sinabing ito lang ang panghawakan natin, yung mga fundamentals. At ang nangyari dahil nagkaroon sila ng maliit lang na basis of faith, yung kanilang panghahawakan ay naging malaya sila na magkaroon ng iba-ibang mga pananaw sa iba't iba pang mga bagay. Pero yung mga fundamental Baptist, maliban sa fundamentals ay nag-adopt sila na ang baptism ay only by immersion of believers. So, yung fundamental Baptist, ang actually pagkakaisa nila ay the fundamentals of Christian faith at baptism. At dahil doon, sa kanilang pananaw na ito yung paraan para magkaisa tayo ay liitan lang natin yung ating common confession. Kaya madami among Fundamental Baptist ay iba-iba yung pananaw at also iniiwasan nilang laliman yung pag-aaral. As in by principle ay they think na pag pupunta ka pa dun sa mga doktrina na yon na hindi naman tiyak, magkukos lang ng division. So, yun yung prinsipyo ng pagiging nung Fundamental Baptist. Kaya makakakita ka ng iba-ibang pananaw doon. At actually, ayaw nilang tumingin doon sa mga ganitong documents at mga iba pang pagpapaliwanag kasi tingin nila ito yung nagkukos ng division. So, ito nga yung iba sa Reformed confessionalist tradition ay tayo humahawak sa isang confession that is very detailed. Mahaba yung mga paliwanag at gusto kasi natin na marami tayong mas malaki yung ating common ground para tayo ay mas may malalim na ugat of the unity. So may magkaiba dun sa Ayan, so Brother Ai, nung palagay mo sa opinion na ganito, kasi sa ating statement of faith under providence, God from eternity decrees or permits all things that come to pass and perpetually upholds, directs, and governs all creatures in all events, yet so as not in any way be author or approver of sin, nor destroy the free will and responsibility of intelligent creatures. Nabanggit yun, we are not destroying the free will of man. Pero alam natin na meron tayong total depravity. Isn't it more correct, consistent, and that we replace the word free will to free moral agents, nor to destroy the free moral agency and responsibility of intelligent creatures? Para sasabihin ng mga kaibigan natin, hindi naman kayo naniniwala sa free will eh. Quote and quote, kasi you believe in total depravity, which includes the corruption of the free will of man. So why not replace the word free will to free moral agency? Tapos yung second question ko, yung tungkol sa double predestination, baka pwede mo ipaliwanag what it is. Tapos number 2, kung ano yung stand ng Canons of Dort. And number 3, stand ng 1689 on double predestination. Thank you. Okay po. Yun na. So yung pong term na free will is actually used by our confession. Meron tayong chapter on free will. Pero ang sinasabi doon, God endued man with free will originally. Pero sa kanyang pagkahulog ay naging in bondage to sin. So pero may tinutukoy din kasi called the philosophical free will, yung free will na merong laya yung will to do whatever he pleases.
So hindi yun nawawala as a yung freeness of the will to do whatever he pleases. Pero ang sinner ay only pleases to do sin. So yun yung kanyang total depravity. Kaya may free will pa din yun. In the same way that we don't deny God's free will, that God's will is free even if He never will sin. At He wills only holiness. So hindi natin iniisip na ang Diyos walang free will dahil siya ay laging banal ang ginagawa. At ganoon naman din ang tao na dahil laging kasalanan ang ginagawa, hindi ibig sabihin nun na wala siyang free will. So meron tayong pagde-define ng terms na free will. I think may mga ibang tinutukoy yung salitang free moral agency, which is about the responsibility tungkol ng in moral decisions. Pero iba din yung usapan ng kung yung ibang will ay kaya, able to do or to please what he to do what he pleases. So may mga distinctions na ini-introduce doon, pero I think the term free will itself is still useful. So tingin ko masyadong limited na yung free moral agency lang ang ating ina-approve. I don't think that's correct as a view. Yung pong double predestination, ang pananaw na yon ay yung pananaw na double predestination ay na yung meron kasing predestination to life and predestination to yung pre-condemnation. Para bang condemned from eternity past. At yung pananaw na they are yung double ay na parang kung paanong unconditional ang election, not out of anything based in man, ganun din ang yung condemnation, yung preteration or the reprobation. Unconditional reprobation ay not based in anything in man. So yun yung the double kind of predestination that is rejected by the canons of Dort. Yung sa conclusion nila sinasabi na paratang sa kanila yon that in the same way as election is the ground of faith and good works, so also reprobation is the ground of unbelief and immorality. So kung dininay yun ng canons of Dort as their position, kasi hindi nila yun ini-equate na pareho yon. Reprobation and condemnation is because of sin. So merong dahilan yung pag-condemn ng Diyos from eternity past. He foresaw the sin and therefore they are condemned. Pero hindi sila, yung election is He foresaw the sin and out of His grace, He saved some. So magkaiba sila, hindi sila pwedeng ipag-equate. At yung pananaw, to the extent na sabihin yung predestination to life is equivalent and in the same manner as reprobation, yun yung reject ng canons of Dort. It is also parang mas reject ng London Baptist Confession of Faith, more clearly rejected in the London Baptist Confession of Faith than in the Westminster Confession, na mas maikli yung explanation sa chapter 3 yun ay of God's decree. So doon ay mas may may paliwanag doon nung leaving them in their sin, at yung paggamit ng ganong term na iniwan sila sa kasalanan ay dahil pinapakita na yung kanilang condemnation is because of their sin. Hindi na from eternity past nagpasya ang Diyos na okay, meron akong mga i-condemn ng walang dahilan. So hindi ganoon ang pananaw ng 1689 and also largely of the Reformed Church. Meron pong mga humawak noon, at actually even to the Synod of Dort, merong mga pinaglalaban yung double predestination, at doon actually daw nagsimula yung mga question ni Arminius on the topic on double predestination, kasi merong mga lumaganap na ganoong mga pananaw. Pero ang nangyari in the Synod of Dort, ang mas lumabas na pananaw is
to reject yung view. Okay na. Wala na. Okay, so wala na po. Ngayon na pong so ito po, dito po nagtatapos ang Canons of Dort na pag-aaral natin. Pero ay, may question pa daw pala. Sige po. Nabanggit ka kanina si John Piper, no, yung 7 point at Yung 6 ito point yung ay double predestination. ito yung pinakamagandang mundo. Meron bang tinuro si John Piper na may alien sa ibang mundo? Kasi merong itong pinakamagandang nilikha ng Diyos na mundo. Meron, hindi ko alam, hindi ko narinig, pero may mga Christians na talagang ngayon ay naniniwala na merong ibang mundo na meron ding ibang nilikha kaya mga alien. Mhm. Wala po akong alam na discussion ni John Piper on aliens. Sa ngayon po actually, merong mga nagdi-discuss ng aliens na mga theologian. Nakalimutan ko sino exactly ngayon. Ito si James White nagtatakil yata ngayon tungkol sa tungkol sa aliens. Ngayon nga nagkaroon ng mga interest about it dahil din sa mga other curiosities ng iba. Pero I do know si John Piper ay may emphasis on the humanity, the special place of humanity. At sa kanya ko din nakuha yung how God created man in His image at dahil si Kristo ay nagkatawang tao, you see that kung meron mang alien, ang Diyos ay hindi nagkatawang alien, hindi yung alien na niligtas ng Diyos, kundi ito ang marked by God especially, ay itong humanity that He created in His image, and yun din yung nature na sinuot ni Kristo. So, makikita natin, it is kung meron mang other life forms na nag-exist in other planets, they are not in the image of God, and Christ did not take their nature. And so, makikita natin na tayo yung especially loved and by God in His plan. Sige, Timmy. Nabanggit na rin lang ni Pastor Lily. Share ko lang, may nabasa. May, ano lang naman, parang masaring lang, poster lang. Tungkol dyan sa alien na yan. May mga certain Christians na nagsasabi na meron na. At yung mga meron na yun are those who belong to the kingdom of darkness. Oo nga po, isa yan sa mga prevailing theory today na sinasabing yung mga aliens na pinaniniwalaan daw ngayon ay dating yung mga fallen angels na so medyo from biblical knowledge of angels din parang hindi malayo din na makarating ka dun sa conclusion na yun. They're supposedly spiritual beings pero binigyan sila ngayon ng katawan na hindi human na iba pang form. So medyo anong theory po yung paglagay sa kanya ng ano. Naalala ko lang na si John Piper pala, ngayon ang kanyang pinaka-pinapupunteriya ay hindi alien kundi AI. Yun, so yung ang kinagagalit ngayon ni John Piper. So pero anyway, dito po ang Canons of Dort. Nagkaroon tayo ng pag-aaral dito at kung nawa ito ay maging ano lang sa atin na meron tayong resource na maaaring tingnan para ito ay mapag-aralan, mapalalim ang ating pag-unawa sa mga doktrina ng biyaya at ito ay para sa kaluwalhatian ng pangalan ng Diyos at makatulong sa ating kabanalan at pagbigay ng kaaliwan sa atin, sa ating kaluluwa at pananampalataya. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa inyong pagpapahayag ng yaman ng inyong biyaya sa inyong banal na kasulatan. At salamat Panginoon sa inyong pagkilos na ang mga katuruan nyo ay mabigyang linaw sa mga taong kinasangkapan nyo sa kasaysayan na naging kasangkapan na maingatan ang mga katuruan ito at maihatid hanggang sa panahong namin ngayon
na patuloy na magbigay kaluwalhatian sa iyong pangalan at turuan kami kung paanong lumakad sa kabanalan at mabigyang kaaliwan sa aming pananampalataya. Nawa nga Panginoon, ay patuloy niyo pang palalimin ang aming pag-unawa sa yaman ng inyong biyaya upang ang aming buong buhay ay maging pasasalamat at papuri sa iyong pangalan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.